Hello guys! Welcome back sa akin channel. Kung mapapansin nyo, malati yung boses ko dahil sa sobrang lamig dito sa Qatar. Talagang sobrang lamig na guys. So sa mga bago pa lang dito sa Qatar, kailangan mag-adjust na kayo sa lamig kasi yung lamig kasi dito kakaiba ay talagang sobrang nanunuot talaga sa balat mo. Kaya lalo na ngayon na may bagong pandemic, yung Omicron, sumasabay din siya. Kaya minsan yung lagnat natin, ubo at sipon, minsan nagiging positive na maging COVID. So, ingat lang tayo mga kababayan. Lagi tayong uminom ng vitamins, tsaka yung ginger tea. So, maganda po yun sa katawan. Lagi tayong uminom nun. And huwag kalimutan ng vitamins, tsaka mag-ferros na din kasi panlaban din yun sa puyat, diba? Baga pang ano rin yun sa ano natin, sa lalo na sa mga baguhan kasi hindi tayo, kumbaga nag-a-adjust pa yung katawan natin, minsan hindi tayo makatulog. So, kailangan ng ferrous, tsaka vitamins pang laban sa immune system para kahit at least papano, kung wag namang anuhin ng Diyos na magkaroon tayo, pero may panlaban tayo. May panlaban yung katawan natin. So, yun lang. And maraming salamat sa nag-subscribe sa ating channel. Umabot na po tayo sa 1,000k subscribers and maraming salamat po talaga. Sobrang nagpapasalamat ako kasi sobrang laking tulong po yun sa aking channel. At for today's video, dahil nag-iisa ako dito, wala si Ate Pem, wala yung kasama ko, nag-iisa lang ako, nabubugnot ako ngayon. Wala akong makausap, kaya siguro lalo akong namamalat kasi na-stuck yung boses ko. So, exercise natin yung boses natin. So, ayun, may mga review question lang ako dun sa comment section. Dati pa kasi may nag-comment ngayon sa akin tungkol sa, kaya gusto kong mag-review answer question ng mga comment dati kasi may mga question na siguro hindi ko nasagutan or gusto ko lang talagang ibalik kasi. Ayan. Pag may sira yung ipin, ma'am, need ba bunutin? So, excuse me. Ako sa boses ko. So, yung una, sige. First question natin is about sa ngipin. Sabi niya, pag may sira yung ipin, ma'am, need bang bunutin? So, sa mga nagbabalak mag-apply, diba, may medical tayo. So, sa medical natin, merong dental na kasama doon. So, sa mga kagaya ni ate na nagtatanong kung yung sira ng ipin, kailangan mabunutin. Meron kasing ipin na sira na, alam mo yun, yung sira na kailangan bunutin talaga. Tsaka meron namang sira na okay lang na kahit hindi bunutin. Diba? May ganun. So, kung yung ipin mo, dito sa mga bagang-bagang nakatago, sumasakit siya kahit nandiyan ka na sa Pinas, kahit nandiyan ka pa sa Pinas, di ba? Yung ipin mo na sira na yan, kung sumasakit yan habang nandiyan ka pa sa Pinas, so, ipabunot mo na siya, kasi what more kung dito ka pa sa ibang bansa, dito siya sumakit. Kasi yung lamig sa Pinas, iba sa lamig dito sa Qatar, dito sa Middle East. Kasi pag dyan pa lang sa Pinas, sumasakit na siya. What more kung nandito ka na. Kasi ang lamig talaga dito, kakaiba nanunuot talaga sa buto. Alam nyo minsan yung ganito ko, ito yung sa ng jaws ko. Sumasakit yan. Minsan yung bibig ko, hindi ko siya maibuka ng maayos. So pag ibinuka ko siya, sumasakit. Sumasakit talaga siya. Ang hirap pa naman yan kasi once na ito sumakit, parang apektado pati yung ulo, di ba? So, paano pa yung sa ipin mo? Kasi ganitong taglamig, ano ba yun, parang yung sa ipin natin baga sa amin kasi mangilo mangilo yun sa, hindi ko alam kung ano sa taga, baka yun na lang, mangilo. So, pag ngilo yung ipin mo, masakit, diba? Masakit yan, sobrang sakit niya na bugnot ka, baga, hindi maganda yung pakiramdam. Di ba hindi maganda yung pakiramdam pag masakit yung ipin kasi parang konektado rin sa ulo. So, yun. Kung feeling mo siya na kailangan mo siyang ipabunot habang nandyan ka pa lang sa Pinas, ipabunot mo na. Kasi once na nandito ka na sa ibang bansa, hindi ka basta-basta makakapagpabunot dito Kasi kailangan mo pang sabihin sa amo mo na, madam, gusto ko magpabunot.
minsan kasi may mga amo na, kumbaga, may mga amo na, ano ba to? Kasi may mga amo kasi na kuripot, 'di ba? Ayaw nila na, siguro, okay lang din naman magpabunot dito, pero mas maganda na dyan ka sa Pinas magpabunot kasi parang mas mura siya. Tsaka mas maganda magpabunot sa Pinas kasi yung kasama ko nagpabunot dito, hindi maganda. Ewan ko kung hindi ba maganda o parang masakit or basta feeling ko mas maganda sa Pinas magpabunot kasi at least habang nandun ka. Kasi once kasi na dito ka, nagpabunot ka, di ba? Pag tinanggalan tayo ng ipin, bawal magbuhat ng mabibigat. Syempre, bawal magbigat ng mabibigat. So, syempre, pag nandito tayo sa bahay ng amo natin, hindi naman pwedeng hindi tayo magbuhat, hindi tayo magtrabaho, di ba? So, habang nandyan ka pa lang sa Pinas, pabunot mo na yan. Pero kung okay pa rin naman yung ipin mo, lalo na sa front, or gusto mo nang hinayang ka sa ipin mo kasi konti lang naman yung sira, ipaayos mo lang. Pwede naman ipa-jacket or kaya ipapasta, pwede naman yung ganun. So, wag mo siyang ipabunot totally kasi sayang din yung original na ipin. Diba? Kasi ako bago rin ako nagpunta rito, nagpabunot din ako, lalo na sa mga bagang-bagang ko kasi iniisip ko na once na dito sumakit, 2 years ang contract mo, diba? Hindi ka basta-basta makakapagpabunot. So, nakakatakot magpabunot dito. Oo, nakakatakot magpabunot dito talaga, promise. Kasi mararamdaman mo talaga yung pagbunot eh. Sis, pwede ba kahit yung left na tenga is parang medyo mahina yung pandinig, pero yung right okay naman. So okay lang naman kasi gumagana naman yung kanan, di ba? Pero kung parehas na tenga mo hindi gumagana, syempre hindi ka pwedeng mag-abroad kasi paano pag tinawag ka ng amo mo, di ba hindi mo sila maririnig? Di ba? So okay lang sis kahit medyo hindi nakakarinig. Pero ingat lang kasi once na nandito na tayo sa ibang bansa, alam mo yung parang sa dami ng trabaho natin, 'di ba? Kasi hindi naman natin masasabi kung anong bahay ang mapupuntahan natin. Merong bahay or may mga amo na maalwan sa trabaho, meron namang bahay na mula umaga pagising mo hanggang sa pagtulog mo is puro trabaho. Kumbaga wala nang pahinga. Kumbaga dire-diretso yung pahinga, kain lang ang pahinga. Ganon. So, di ba parang yung katawan natin, bugbog sa trabaho, stress, o baka mapektuhan yung pandinig mo. Totally, yung kaliwa mo is hindi na makarinig. Pero kung feeling mo naman na okay, tapos yung kanan is okay naman sa pakiramdam mo, okay naman siya, nakakadinig ng maayos, so okay lang, wala naman sigurong problema doon kasi hindi naman siya totally, hindi nakakarinig, di ba? So, yun guys, sis, mag-apply ka, try mo. So, sa mga nakakaranas ng ganito, sa may mga question ng ganito, basta yung tenga mo is kahit yung tenga mo is hindi masyado nakakarinig yung isa, basta yung isa, syempre, active or totally nakakarinig pa, okay lang, mag-apply ka, makapag-abroad ka pa din. Hello ma'am, paano ba yan? Nearsighted ako. Tatanggapin kaya nila kahit nakasalamin, naka-eyeglass? Oo naman. Kasi marami akong mga kaibigan dito na nagsusuot ng salamin. So, hindi naman siya problema kung nearsighted ka or farsighted ka. Ang importante is nakakakita ka, 'di ba? So, kung iniisip mo na hindi ka tatanggapin kasi nakasalamin ka, hindi naman apektado yung trabaho mo nun eh. Okay lang na may suit, 'di ba? Yung iba nga, ano ba yun? Preferred nilang may suit na salamin. Kasi actually ako nung unang punta ko rito, siyempre, klaro pa yung paningin ko. Tapos habang tumatagal kasi sa sobrang init, alam mo yung paningin mo, parang lumalabo. Tapos, parang yung nasa,
yung ano ba to, yung singaw ng lupa kasi sa sobrang init. Alam mo yung parang, di ba sa napapanood mo yun sa mga TV na yung sa sobrang init, umuusok yung lupa. Parang ganon yung nagiging effect sa mata mo hanggang sa lumalabo na siya. So, naisip ko nga sana nung pag-uwi ko nung mga nakaraang taon, nagpasalamin ako kasi kakailanganin ko pala siya. So, yun. Marami akong kaibigan na nagsasalamin and hindi naman naging problema yun sa mga amo nila. Okay lang kahit nakasalamin ka as long as yung trabaho mo, hindi naman apektado, hindi mo napapabayaan yung trabaho mo, okay lang. Makakapag-abroad ka naman, go. So, itong last. Ito talaga yung lahat hindi ako sigurado kung lahat nararanasan to, pero ako naranasan ko din to dito na mismo sa abroad. Dito na sa Qatar. Kung may almoranas, di ka ba makaalis o kaya may tama yung baga mo? O sige, unahin natin yung may tama sa baga. Medyo may pagka-strict yung Qatar. Sabi nila dati na hindi nakaalis yung aplikante pag may tama sa baga or pag may scar. So, pahinga ka muna ng ilang taon, tapos pag naging clear na siya, pwede ka nang mag-apply sa Qatar. So, hindi kagaya ng Saudi na okay lang kahit may scars, tinatanggap nila doon na kaalis ka. Kaya mas marami ang nakapunta ng Saudi kasi okay lang, tinatanggap naman. Pero sa Qatar, hindi ka tatanggapin. So, kailangan mo muna maging clear bago ka makaalis or bago ka makapunta rito. So, sa mga may opera naman, parang okay lang kasi may kakilala naman ako na nandito, syempre operada siya, kumbaga, naoperahan siya, malaki pa nga malaki pa yung iwan niya, pero nandito naman siya, so okay lang siguro, or depende sa agency, kasi may agency na ayaw nilang ipaalisin yung may mga naoperahan or inoperahan na or siguro sa tagal ng pagiging operada mo, depende kung gaano katagal ka nang naoperahan. Kasi yung kasama ko, naoperahan din siya, pero 6 years na. So, nandito na, okay lang naman, nandito siya ngayon, di ba? So, okay lang kahit operada ka or CS ka, kasi noon may nagtanong din sa akin kung okay lang daw ba na CS ka, tapos mag-apply ka dito sa Qatar. Okay lang, kasi as long as matagal na siya matagal ka nang naoperahan, okay lang. Siguro mga 5 years pataas, okay lang. Pero kung bago lang, kasi nakatakot pa yan, mamaya, di ba sa kabuhat natin, sobrang trabaho, mamaya biglang bumukas yan. So, depende sa tagal kung ilang taon ka nang naoperahan siguro. Kasi may mga agency na hindi talaga sila tumatanggap ng operada So, yun. Ito namang, paano tayo napunta sa operada na nandun tayo sa baga? So, ito namang almoranas. Actually, karamihan naman sa atin nakakaranas ng almoranas. Parang naging normal na lang din siya kasi hindi naman siya nakakahawa. Merong sakit na nakakahawa, di ba? Pero itong almoranas, hindi naman Kumbaga, curable naman siya. Kung kagaya nung sa akin na normally dito ko na siya naranasan sa Qatar, siguro kasi hirap ako magbawas ng mga time na yon. So siguro sa kaka-eri ko, kaya parang alam mo yung parang naano siya, parang nagasgas or ano, di ba pag umiiri tayo, parang namamaga, ganon. Parang namaga siya, kaya siguro lumaki siya hindi naman malaki, pero kunti lang naman. Pero syempre mararamdaman mo rin na masakit kasi pag umupo ka, masakit siya. Pero nawala rin siya, 7 to 10 days. Normally, nawawala siya mag-isa. So, yung iba naman kasi na nasa Pinas, lalo na sa mga babae na may anak na, di ba kagaya natin na mostly sa mga nag-abroad is mga nanay na,
nagtatanong kung okay lang bang may almoranas. So, okay lang naman yon as long as hindi naman siya yung grabe. Kasi may almoranas na nakukuha pag nanganganak tayo. So, sa medical, di ba, pag chinek ka ng doktor, sasabihin na may almoranas ka. So, okay lang yon basta hindi naman siya malala. Kasi ang almoranas, pabalik-balik lang yan eh. Kumbaga, nung nanganak ka, kakaire mo. Namaga yung almoranas mo, kaya lumaki. Diba? Nanganak ka nga, may almoranas ka naman. Pero, normally naman kasi, nawawala din yan ng kusa. Pero minsan kasi may laman pa siya na natitira, diba? Kaya, yun yung siguro yung pinag-aalala nyo na almoranas kasi baka makita nga sa medical. Pero okay lang naman yun. Minsan hindi na nga yan inaano ng mga doktora eh. As long as hindi naman talaga siya, kawawa naman yung boses ko. As long as hindi naman siya malala. Pag malala yung almoranas mo, pag dumugo, yun ipagamot mo kasi nakatakot din yan. Kumbaga dangerous din yan pag dumudugo na kasi ano daw yan eh, parang ugat na lalo na pag hirap tayong magpupo. Hirap tayong magbawas, 'di ba? Nagagasgas kasi yung parang ugat natin kaya para siyang naiipit, kaya siya namamaga. So, kailangan mo magpa-doktor kapag ganyang malala yung almoranas mo dumudugo. Pero kung normally naman yung pabalik-balik lang na hindi naman grabe, hindi naman malala, okay lang. Wala niya sa medical, inaano lang yan ng doktor na mayroon kang ganito, pero kung ano naman, bibigyan ka naman niya ng gamot kung malaki siya or kung active siya, bibigyan ka naman ng doktor ng gamot. So, yun lang guys, and wag na akong magsalita. Mas maganda na pala yung hindi ka magsalita kasi parang yung ano ko na mamalat-malat. So, yun lang guys, and maraming salamat sa inyo guys at sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat talaga sa inyo at sa mga bago pa lang sa akin channel. Please subscribe po and please hit the notification down below and please hit the bell button para updated kayo sa aking mga post, sa aking mga i-upload. And mostly hindi ako nakakapag-upload, once a week lang minsan kasi wala namang masyadong event sa aming bahay kasi nga sa pandemic na to. So, sa mga aking mga sa aking mga silent viewers dyan, maraming salamat sa inyo. Laking tulong na din po. And ingat po tayo lagi uminom ng ginger tea tsaka yung vitamin C. Kasi lakas ng panlaban yung sa immune system. So, yun lang guys. And lagi kayo mag-iingat. Always wear mask. And ngayon, parang bumabalik na naman yung pagiging strict ng Qatar dati, diba? Yung wear mask and gloves. So, yung mga hindi nakikitang nakamask, 5,000 yata yung penalty. So, kailangan mag-wear ka ng mask mo. So, yun lang. And maraming salamat sa inyo. God bless po sa ating lahat.